Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 23 ng Isaias. Pero babalikan ko muna itong verse 11 hanggang 15 ng Isaias, chapter 22. Dahil hindi ko siya nabasa at malaki yung naging laktaw ko. 5 verses yung aking nalaktawan. Natapos tayo sa verse 10 ng Isaias chapter 22 nung nakaraang mga gabi. At kagabi naman ay lumaktaw tayo dito sa chapter 16, sa verse 16 hanggang 25 ng Isaias chapter 22. So, hindi ko nabasa yung verse 12 hanggang 15. Kasi yung verse 11 ay aking nang nabasa. Nabasa ko siya nang hindi sinasadya dahil kadugtong siya nitong verse 10. Sabi sa verse 10, binilang ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamitin ang mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lunsod. Gumawa kayo, ito na yan, verse 11. Gumawa kayo ng imbakan ng tubig sa pagitan ng dalawang pader at punuin ninyo iyon ng tubig mula sa lumang tipunan. Ngunit hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noon pang una at nagsagawa nito. Nananawagan sa inyo si Yahweh ang makapangyarihang Panginoon upang kayo'y manangis at managhoy upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit na pangluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng pupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at mamamatay sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ganito ang pinahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanan ito ay hindi pinagpapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Shebas, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sino nagpahintulot sa iyo? Humukay ng sariling libingan bato na inuka sa gilid ng bundok. At yun, nabasa ko na to. Ngayon, nabasa ko na siya. Paano ba? Ngayon, nabasa ko na siya. At ngayon, ay explain ko na kung ano yung aking natutunan dito sa verse 16 to 25. Ang aking natutunan dito, sabi dito, na aking nabasa at aking binasa ulit. Anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inuuka sa gilid ng bundok? Ang nakuha kong aral dito, base sa aking pagsasaliksik at pag-aaral patungkol dito sa verse na to, kasi itong verse na to ay hindi lang siya basta salita na parang wala lang, na parang walang kahulugan, kundi meron siyang kahulugan at malalim yung pakahulugan nito. At base sa aking pagkakaunawa dito ay yung
huwag tayong maging mayabang or maging mapagmataas. Dahil yung ginawa niya na paghuhukay ng sarili niyang libingan sa haliging libingan na inuka sa gilid ng bundok na bato, parang sinasabi dito, kasi nung unang panahon, base sa aking pagkakaalam, pwede niyo po akong itama ha, ang pagkaano sa paghuhukay na sa libingang bato or paggawa ng kuweba para gawing libingan nung panahon na yon, kasi hindi pa naman uso yung masyado yung hinuhukay tapos pinaglalagay ng kabaong tapos tinatabunan na ginagawa natin sa panahon natin ngayon na ganun nga yung proseso. Naghuhukay, then inililibing yung taong pumanaw. Pero nung panahon ng unang panahon sa panahon ni Isaias, ay sila ay naghuhukay sa bundok para doon gawing libingan. At ang aking natutunan dito, pagpasensyahan nyo na yung aking explanation, pero pwede nyo pong itama kung medyo magulo or ano. Pero ang aking natutunan dito sa verse 16, verse 16, ay yung huwag tayong maging mayabang sa ating natamo, na-achieve, or ano man yung estado natin sa buhay. Huwag nating ipagyabang. Sapagkat walang maidudulot na maganda ang pagyayabang or kung ipagyayabang natin yung achievement natin. Kumbaga, walang patutunguhan yon, kundi tayo ay mapapasama. Sa paningin ng tao, magmumukha tayong mayabang at mapagmataas. At hindi maganda yon sa atin. Hindi maganda yung magiging epekto nun sa atin kapag tayo ay nakita na gano'n ng ibang tao. At yun. At gano'n din sa Panginoon. Pag nakita sa atin na tayo nagyayabang or nagmamataas sa paningin ng Panginoon, pag tayo naging gano'n, pwede niya tayong, alam niyo yun, disiplinahin or ibaba sa ating kinalalagyan na maayos. Ang nakuha kong aral dito, huwag nating ipagyabang yung ating achievement na natatamasa or ating natanggap. Or halimbawa, meron ka natanggap na isang bagay na gustong-gusto mo noon na natanggap mo siya ngayong taon, huwag nating ipagyabang. Kundi ipagpasalamat natin at gamitin natin mabuting halimbawa yung ating sarili. Or gamitin nating hamon na kung hindi dahil sa ating pagsisikap, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, wala akong ganito. Kumbaga, sa pamamaraan na pagiging hamon natin sa iba, sa pagtitiwala sa ating Panginoon, doon dapat yun ginagamit, yung ating mga na-achievement. Na kung hindi dahil sa Panginoon, wala akong ganito, wala akong sa ganitong kalalagayan. Dapat ganon tayo, kundi maging humble at laging kilalanin yung
ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation po patungkol dito sa verse 16. Bagamat medyo magulo po yung aking pong explanation at yung aking pong history na aking sinasabi. Pero pwede niyo pong itama yun. At ngayon po ay dito na po ako sa sa chapter 23. Babasahin ko na lang po muna itong verse 1 ng chapter 23 at bukas ko po itutuloy yung verse 2 hanggang 10 ng Isaias. At yun po. Pinahayag, ito ang pahayag tungkol sa Tiro. Mananangis kayo mga ngalakal sa Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong mga tahanang matitirhan. Ito ay inihayag na sa inyo mula sa lupain ng Cyprus. Ito siya. Yan. Cyprus. At yun po, hanggang dito na lamang po. Medyo hirap po akong basahin itong huling talata ng verse 1 ng Isaias, chapter 23. At yun po, muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At pagpasensya nyo na po yung aking explanation. At siguro po bukas, mas sasaliksikin ko yung verse 16 para po mas malinaw ko po siyang may explain kung ano po ba yung tinutukoy po ditong humuhukay ng sariling libingan or sinong nagpapahintulot sa iyong humukay ng sariling libingan. At yun po, God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye po. See you tonight devotion.